kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Lunes at ang petsa ay 27 na po ng buwan ng Hulyo. At malapit na naman magtapos itong buwan na to mga ka-express. Ilang araw na lang, papasok na ang Agosto. And then, after ng August, andyan na, Berber months na po. Papasok na naman tayo sa Berber month. Pero bago yung pumasok yung Berber month mga ka-express ay pag-usapan po muna natin kung magiging schedule ni Alex Yala dito po sa Mobala DC Open dito sa Washington DC dito sa Amerika po, kung saan si Alex ay napasama po sa main draw. Although hindi siya seeded player dito sa WTA 500, kung saan ay mabibigat din ang mga nakasama po rito mga player. Yung halimbawa karamihan ay mga nasa top 20 yung kasama niya rito mga player. So, yun nga, ang makakalaban niya rito mga ka-express, itong si Sheng, si Chen Sheng na hindi dapat ismulin to dahil dating former number 4 rank number 4 kaya lang to umabot dito sa rank 123 mga ka-express dahil na nagkaroon to ng injury. Kaya siyempre hindi siya nakapaglaro. Habang hindi siya nakapaglaro, pababa yung kanyang points kasi may mga tournament siyang dapat na i-defend yung mga points na kanyang napanalunan. So parang ganun din kay Alex Yala, di ba? Nung hindi niya nakuhang i-defend yung point niya dun sa Miami Open ay 240 points yun, diba? Kaya bumaba yung yung ranking niya. Pero sa ngayon tumataas na naman. Ito nga si Sheng mga ka-express ay hindi ito basta-bastang player. Hindi ito basta-basta. Napaka-dangerous na kalaban itong si Sheng. Kasi hindi tulad ko ng mga nasa rank 1 na 100 na hindi pa gaano malakas. Pero to talagang proven na to na lang to, kumbaga nagpahinga lang dahil na na-injured. So ngayong na medyo nakaka-recover na. Sana ako personally naniniwala ako makikipagpukpukan dito ng todo si Alex. Tanda natin, napakaganda ng performance ni Alex noon doon sa grass court mga ka-express. Kasi itong paglalabanan nila ngayon dito, itong surface is hard court. Isa rin to sa mga paboritong surface ni Alex Yala, itong hard court. Di ba nakita naman natin nung nagpakita siyang gilas doon sa Miami Open. Ilang Grand Slam champion ng sinibak niya doon, dalawa. Si Madison Key at saka itong si Iga Swiatek. Tapos ito, doon sa grass, balikan natin mga ka-express yung sa grass yung sa grass performance ni Alex. Napakagaling. Doon sa 11 laban niya dito sa grass mga ka-express. 2 beses lang ata siya natalo 11 niyang laban. So at doon sa WTA 125 nakuha niya yung titulo doon, yung sa Lexus Birmingham. Kung natatandaan niyo mga ka-express, kung napanood niyo yun, siya yung top seed talaga doon, number 1 seed talaga si Alex doon sa Lexus Birmingham. So ang nakakalaban niya doon sa final, isang Czech Republic player, itong si Barton Kova. Hindi rin basta-basta itong si Barton Kova dahil napakalakas din mag-serve, tsaka nakikipagpukpukan talaga. Yung second serve ni Barton Kova matulos din So at saka hindi ganun kadali yung nung manalo si Alex at makuha niya yung titulo. Inaabot yun ng 3 sets mga ka-express. Sa first set ay nanalo si Barton Kova, and then sa second and deciding set ay si Alex na ang nanalo doon. Pero talaga napakatagal.
matagal bago nakuha ni Alex. Talagang pinaghirapan niya talaga ng todo. Yung title niya dun sa sa Lexus Birmingham mga ka-express. Ang isa rin sa nakakuha dun sa titulo na yan o sa tropeo na yon ay yung kanyang idolo na si Sharapova mga ka-express. Yung kanya talagang idol. Yun din ang mga naunang nakapanalo doon sa Lexus Birmingham. So, parte na rin, yung pangalan ni Alex Ayala ay nakatala na dyan sa listahan ng mga naging champion dyan sa Lexus Birmingham mga ka-express. At iyan na yung pangalawang WTA 125 na title ni Alex Ayala. Although hindi yan kasama dito sa official na title na doon sa WTA. Hindi natin nakikita yun, di ba? Pag tinignan mo yung profile ni Alex, wala kang makikita ron na zero pa rin yung kanyang title. Although, dalawang WTA na yung panalunan niya. Yung una, yung sa Guadalajara, di ba? Sa Mexico. Ang nakalaban niya naman doon sa final, si Ubardi. So, itong pangalawa, yung sa Lexus Birmingham Open, sa ginanap sa London. Ang nakalaban niya naman dyan ay si Bartonkova. So, nung sumali siya sa Berlin, grass court din yung mga ka-express, yung surface, yun ang pinakamatindi. Kasi ang mga tinalo niya doon talagang malulupit. Unang tinalo niya si Donna Bekic, mga ka-express, na nag-champion nga. Katsa-champion lang nun ni Donna. Di ba? And then, yung pangalawang nakalaban niya, si Elena Rybakina. Tinalo niya rin yun, mga ka-express. And then, yung pangatlo, isa ring nasa top 10. Si Svitolina, tinalo niya rin. At ang matindi ron, lahat yun, yung tatlo na yung mga ka-express, tinalo niya in straight set. 2 sets lang na tinalo niya yung mga matitinding kalaban niya na yun. And then sa pang fourth round, doon, tinalo na siya ni Noskova. Kasi si Noskova mga ka-express, parang siya yung kryptonite. Kung si Superman ang kalaban ni Superman ay kryptonite, ito naman ang pinaka-kryptonite ni Alex Ayala, itong si Noskova, saka si Mokova. Si Noskova saka si Mokova. Yan ang nagharap doon sa Berlin. Sila yung nagharap na dalawa at ang nanalo nga doon si Mokova. Runner-up lang si Noskova. Pero, masasabi mo na talagang malupit yung na nakalaban niya. Talagang, kumbaga kontrapelo doon sa na yun. Pero, ang pinaka-best talagang performance ni Alex, nung sumali siya dito sa Wimbledon. And syempre, seeded player siya dyan sa Wimbledon. Kasi number 28 siya doon sa ranking. So, naging seeded siya. Pero ang una niyang nakalaban doon si Sarasuwa ba ron? Sarasuwa. And then yung pangalawang nakalaban niya itong si Maya Joint. Kung saan rematch nila yon. Pero matindi yung rematch nila kasi talagang tinalo niya si Joint. Ngayon tong pangatlo si Ega Swiatek na. Yung defending champion yung mga ka-express. At doon, nangyari yung tinatawag na horizontal forehand. Yung para siyang lumipad. Nasaluhin yung bola, na ibalik yung bola. Ang galing na, no? Ako hanga-hanga ako ron. Meron ako niyan dito, i-ano ko dito sa video na to. Lalagay ko rito yung slow-mo. Yung pagbalik niya ng horizontal forehand na yun. Napakaganda yun. Sana ipakita yun ilagay yun ng Nike sa kanilang advertisement, diba? O sa mga di pa kadalasan ang pinapakita yung mga slam dunk ng mga NBA player. Sana ipakita rin yan, igawing rin yan. Isa rin sa i-featured pala sa sa mga patalastas ng Nike. So mabalik tayo dito mga ka-express dito sa Mubadala DC Open dito sa Washington DC. Bukas, mamaya po ang laro niya. Alas 10 po ng gabi dito sa Pilipinas. At sabi ko na nga na yung kalaban niya rito, hindi po yung pipitsugin. Hindi po yung pipitsugin na player niya. Although ang ranking niya ay nasa 123 siya, rank 123.
Kaya nangyari po yan dahil nga po na-injured tong si Sheng. So ngayon nakaka-recover na yan at malamang na magiging pukpukan ang laban na yan. Hindi rin kasi papayag basta-basta si Alex na na matalo dito sa unang laban niya. Unang laban niya to round of 32. Kasi maiksi lang ang torneo na to Mahaba, maraming torneo nasalihan si Alex Yala at ang pinaka-pinali nga dito mga ka-express in the US Open. Pero harinawa dito sa first game, first round mga ka-express. Kalaban niya si Sheng ay ma-overcome niya yung husay ni Sheng at eventually manalo siya dito sa laban nila na to. So pagdasal natin mga ka-express na hopefully manalo dito si Alex, pero maraming nagpipredict na liyamado si Alex sa mga mahuhusay o mga magagaling na mga tennis commentator ang kanilang pinipili talaga, binibigyan talaga nila ng boto kung si Alex Yala. Siyempre, tayong mga Pilipino ganun din. Bagamat merong mga Pilipino na mga tinatawag natin ng mga crab mentality na gusto lang lagi naman nakikita na panalo si Alex. Pag natatalo, Diyos ko po, talagang katakot-takot na pambubus kang inaabot ni Alex dito sa ating mga kabayan na gusto lamang makita na nanalo si Alex. Dapat tayong mga Pilipino, win or lose ang ating kababayan, supportahan natin yan. Huwag natin patipusin o kaya para tayong AC/DC. Dapat ang Pilipino solid lagi. Alam ko mas marami ang solid na supporter ni Alex yan ng mga Pinoy. And then hindi lang mga Pinoy, mga ka-express kasama na dyan yung mga ibang lahi na talagang nahuhumaling na rin kay Alex Yala at talagang humahanga sa laro ni Alex Yala. Hindi lang sa laro niya, kundi sa buong pagkatao, buong personalidad ni Alex, hinahangaan niya ng karamihan ng mga enthusiast dito sa tennis. So hanggang dito na lamang po mga ka-express ang ating topic. At ako naman po si Hila ng Bal Channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe din sa aking channel, please do subscribe. Pakiclick na lang po yung subscription button dyan. Maraming salamat po. And shoutout po sa lahat po ng aking mga subscriber, mga viewers, at mga followers. Thank you po sa inyo lahat. And God bless you all. Ako po naman si naglalagay na nagsasabi, may pagpalaan ng bawat sa atin natin kung may kapal at natin ang bawat sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat. Diyos mabalos. Thank you.